May ginawa ang India na ikinagulat ng Moscow. Noong Nobyembre 2025 bumili ang India ng 1.9 milyong bariles ng langis kada araw mula Russia. Pagsapit ng Disyembre, naging 1.2 milyong bariles na lang ito. Sa Enero 2026, inaasahang bababa pa sa 1 milyong bariles kada araw ang inaangkat ng India. Iyan ay 50% na pagbagsak sa 2 buwan at lumala pa noong Enero 6, 2026. Sinabi ng Reliance Industries ng India na nagpapatakbo ng pinakamalaking oil refinery sa mundo na hindi sila inaasahang tatanggap ng krudo mula Russia sa Enero. Natuto ang Russia ng mahirap na leksyon. Hindi nila tunay na kaibigan ang isa sa pinakamalaking kaekonomiyang partner dahil umatras agad ang India nang tumaas ang presyo ng langis. Simulan natin sa simula para maintindihan ang kahalagahan at paano tayo napunta rito. Noong Pebrero 2022, sinalakay ng Russia ang Ukraine. Sumagot ang kanluran ng matitinding parusa. Embargo sa langis, restriksyon sa bangko, at kontrol sa pag-export. Layunin ay bawasan ang kita ng Russia para mapatigil ang digmaan. Pero may problema. Ang Russia ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng langis. At nang huminto ang Europa sa pagbili nito, kailangang ilipat ang langis sa ibang lugar. Pumasok si India. Naging pangunahing mamimili ng murang Russian seaborne crude ang India mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine noong 2022. Kahit halos hindi ito bumibili ng langis mula Russia noon, tradisyonal na umaasa sa langis mula sa gitnang silangan. Tumaas ang pag-aangkat ni India ng langis mula Russia mula halos 1% hanggang halos 40% ng kabuuang pag-aangkat ng krudo pagsapit ng kalagitnaan ng 2025. Umabot sa 44.4% si India noong Hunyo, mga 2 milyong bariles kada araw. Ganito kalaki ang nagawa ng India. Ayon sa Center for Research on Energy and Clean Air, nag-angkat si India ng 144 na bilyong euro na langis mula Russia mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Eksaktong 143.88 bilyong euro ito. Naging pangalawang pinakamalaking mamimili ng langis ng Russia ang India. Kasunod ng China na bumili ng 213 bilyong euro na halaga. Nakakuha ang Russia ng 1 trilyong euro mula sa global fossil fuel sales mula Pebrero 2022, kung saan malaking bahagi ay mula sa India. Mura ang langis ng Russia, minsan $20-30, mas mababa sa merkado. Umaasa rin ang ekonomiya ng India sa langis. Nag-aangkat sila ng halos 85% ng kanilang pangangailangan dahil kakaunti lang ang pinagkukunan nila ng enerhiya sa kanilang bansa. Noong Hulyo 2023, umabot sa 189.07 milyong euro kada araw ang binibili ng India na langis mula Russia. Ganoon kalaki ang perang pumapasok mula India sa Russia araw-araw. Kaya nagkalkula ang India, ang murang langis ay nangangahulugan ng mas murang gasolina. Ang mas murang gasolina ay nagdudulot ng mas mababang implasyon, at ang mas mababang implasyon ay nagreresulta sa pampulitikang katatagan. Simple lang ang matematika, pero may kapalit ito, at hindi pera ang tinutukoy ko. Upang masigurong ligtas ang supply ng langis, pumapanig na ang pamahalaan ng India sa mga Ruso sa digmaan sa Ukraine. Hindi nila kinondena ang pananakop ng Rusya. Nag-abstain sa boto ng United Nations sa parusa. At inulit ang mga kwento ng Kremlin nang iginit ng Rusya na tinangkang patayin si Putin ng Ukraine. Nag-alala agad ang India kahit pinabulaanan ito ng Ukraine at Estados Unidos. Kapag binobomba ng Rusya ang mga sibilyan sa Ukraine, nananahimik ang mga opisyal ng India. Noong Disyembre 30, 2025, nagsalita si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa mga mamamahayag at siya ay nabigo. Talagang nabigo. Narito ang sinabi niya. Alam mo, ang talagang nagpapagulo at hindi komportable, iyon kinondena ng mga kinatawan mula India, Emirates, at iba pang bansa ang di umano'y drone attack sa bahay ni Putin na hindi naman naganap. Pero nasaan ang kanilang pagkondena? Sa totoo lang, pagkondena sa katotohanang binobomba nila ang ating mga bata at pinapatay ang ating mga tao? Sa buong panahon na ito, wala akong naririnig mula sa India o Emirates tungkol dyan. Iyan ang kapalit ng India para sa murang langis, ang kanilang moral na kredibilidad. Nagkaroon ng negatibong reaksyon ang kanluran, kaya nagpatupad sila ng parusa
Sa sektor ng enerhiya ng Russia, ang kita sa langis ay tumutulong sa pagpopondo ng digmaan ng Moscow. Simula nang magsimula ang digmaan, gumastos ang India ng halos $170 bilyon sa langis ng Russia na tumulong sa pagpopondo ng pananakop ng Russia. Ang India ay nagpopondo ng pagpapaalis, pagkasira at kamatayan. Ngayong taon, nagpasya ang Estados Unidos na sapat na iyon. Dinoble ng United States ang import tariffs sa produkto ng India mula 25% hanggang 50% noong nakaraang taon bilang parusa sa pagbili ng langis sa Russia. Lahat ng iniluluwas ng India sa United States, tela, gamot, makinarya, electronics, ay tumaas ng 50% ang presyo dahil sa mabigat na taripa. Naramdaman agad ito ng ekonomiya ng India dahil ang United States ang pinakamalaking trading partner nito at hindi nila kayang mawalan ng access sa pamilihang iyon. Pero hindi lang taripa ang problema. Noong Oktubre 2025, nagpatupad ng parusa ang Estados Unidos laban sa Rosneft at Lukoil, dalawang pangunahing tagagawa ng langis sa Russia. Ang Rosneft at Lukoil ay nagpo-produce ng 49.2% ng langis ng Russia. Binigyan ng isang buwang palugit ang mga importer mula India para tapusin ang transaksyon, kundi mapaparusahan din sila. May dalawang pagpipilian ang New Delhi: ituloy ang pagbili ng murang langis mula Russia at mawala ang merkado sa Amerika, o bawasan ang pag-aangkat mula Russia para makakuha ng kasunduan sa United States. Pinili nila ang ikalawa. Bloomberg: mas mahigpit na ang pagsusuri sa shadow fleet tankers sa mga pantalan. Ito ang mga kahina-hinalang lumang barko ng Russia na gamit sa paglipat ng langis na may parusa. Kadalasan may pekeng rehistro at shell companies. Ngayon, hinihingi na ng Ministry ng Pagpapadala ng India ang sertipikasyon ng pinagmulan ng bandila, datos ng rehistro at iba pang dokumento. Pinapahirapan nila ang mga shadow fleet na barko na magbaba ng kargamento sa mga pantalan ng India at hindi lang ito sa mga pantalan. Mas mahigpit na rin ang pagsusuri ng mga bangko sa mga bayad, ayon sa mga opisyal ng India sa Bloomberg. Kamakailan lang ito ipinatupad. Pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito. Dumating ang Russian tanker sa pantalan ng India, pero ngayon hinihingi ng autoridad ang papeles at masusing tinitingnan ng bangko ang bayad. Lahat ng proseso ay naging mas mahirap, delikado at magastos. Bakit ito ginawa ng India? Nakikipag-areglo ang India sa United States ukol sa kalakalan dahil ito ang kanilang naging desisyon. Nakakatipid sila ng $1 bilyon taon-taon sa diskwento sa langis ng Russia. Pero kung mawalan sila ng access sa pamilihan ng Amerika, pwedeng mawalan sila ng 10 o daan-daang bilyon. Nagbago lang talaga ang kalkulasyon at sumabay ang India dito. Kaya tingnan natin kung ano ang sumunod na nangyari. Noong Hunyo 2025, umabot sa 44.4% ng inaangkat ng India mula Russia o 2 milyong bariles ng langis kada araw, pinakamataas na tala. Noong Hulyo 2023, umabot sa $200 at 20 araw ang pinakamataas na pagbili ng India. Noong Nobyembre 2025, bumili ang India ng 1.9 milyong bariles ng langis kada araw mula Russia. Nag-supply ang Russia ng humigit kumulang 35% ng lahat ng krudong langis na iniangkat ng India. Noong Nobyembre, ang araw-araw na bili ng India ay nasa $150 milyon. Mataas pa rin pero mas mababa na. Nagsimula ang pagbagsak pagsapit ng Disyembre 2025 dahil sa mas mahigpit na parusa ng United States at European Union, bumagal ang pagdating ng langis ng Russia sa India sa 1.2 milyong bariles kada araw na 24.1% ng kabuang inaangkat ng bansa. Bumaba sa wala pang 25% ang bahagi ng Russia. Ang araw-araw na bili ng India ay naging 85 pagsimula ng Enero, halos 40% na bawas mula Hunyo. Noong ikalawang linggo ng Disyembre, bumagal sa 712,000 bariles bawat araw ang delivery ng langis ng Russia sa India, pinakamababa sa talaan. Sa Enero 2026, posibleng bumaba sa 1 milyong bariles bawat araw ang inaangkat ng India, na may araw-araw na bilihang nasa 72.9 na 2 milyong euro mula 100 at 30.49 na milyong euro noong Nobyembre. Ang pinakamataas ay 189.07 milyong euro noong Hulyo 2023. Ilalagay ko ito sa tamang perspektibo. Ang pagbili ng India ng langis ay mula 2 milyong bariles noong Hunyo, bumaba sa mahigit 1 milyon nitong Enero. Iyan ay 50% na bawas sa 7 buwan, na masakit para sa Rusya dahil bawat bariles na hindi binili ng India ay kailangang ibenta ng Rusya sa iba. At sa puntong ito,
Hindi na ganoon karami ang natitirang mamimili. Hindi na kayang kumuha ng China ng mas marami pang langis mula sa Rusya. Wala na ang Europa at malinaw na hindi bumibili ang United States. Ilang maliliit na ekonomiya na lang ang natira na hindi kayang bumili ng marami. Noong linggo, Enero 5, 2026 naglabas ng babala si Pangulong Donald Trump ng United States. Sinabi niya na maaaring tumaas pa ang United States tariffs sa India dahil sa pagbili nito ng langis mula Rusya. Kaya posibleng mawala na rin ang 1,000,000 bariles kada araw na binibili ng India. Kinabukasan, Enero 6 naglabas ng pahayag sa X ang pinakamalaking oil refiner ng India, ang Reliance Industries. Sinabi nila na ang kanilang Jamnagar refinery ay hindi nakatanggap ng anumang kargamento ng langis mula sa Rusya sa nakalipas na 3 linggo. At hindi rin sila umaasa ng anumang delivery ng Russian crude oil. Noong Enero, itinanggi ng pahayag ang ulat ng media na may 3 barkong may langis mula Rusya papunta sa refinery. Ngayon, mahalaga ito. Ang Reliance ang may pinakamalaking refinery complex sa mundo, ang Jamnagar Refinery. Sila ang pinakamalaking buyer ng krudong Ruso sa India noong nakaraang taon. Pero inanunsyo nilang walang bibilhing langis mula Rusya ngayong Enero. Malakas na ang pressure ngayon. Hindi lang Reliance Industries ang gumagawa nito. Lahat maliban sa 2 refinery sa India ay hindi umorder ng krudong Ruso para Disyembre matapos patawan ng United States ng parusa ang Rosneft at Lukoil. Sumunod ang karamihan sa refinery sa India dahil sa takot sa parusa ng United States. Inatasan ng mga autoridad ang mga refinery na magulat linggo-linggo ng binibiling langis mula Rusya at United States. Gusto nilang malaman ng eksakto kung sino ang bumibili, ano ang binibili at kailan. Pinakamataas na transparency, pinakamataas na pressure. Ang Indian Oil Corporation, pinakamalaking state-held refinery sa India, ay nangakong susunod sa international na parusa at pinapatunayan ito sa kanilang mga aksyon. Bibili ang independent oil companies ng 24 na milyong bariles ng krudong langis mula Amerika sa unang quarter ng susunod na taon bilang kapalit ng nawalang supply mula Russia. Ang India ay nagdi-diversify mula Russia, ngunit sinusubukan pa rin ng Russia at India na makahanap ng paraan para makalusot. Iniulat ng Reuters na binigyan ng Washington ng 1 buwang konsesyon ang Reliance Industries para tumanggap ng supply mula sa Rosneft lampas Nobyembre 21. Umaangkop din ng Russia. Ibinabiyahe nila ang langis sa pamamagitan ng iba't ibang kumpanya, gumagamit ng iba't ibang barko, nagpapalit ng mga dokumento, at lumilikha ng mga bagong shell company sa magdamag. Sabi ng Kepler, may mga bagong intermediary na kumpanya para mapadali ito. Epektibo ang mga paraang ito kung magpapanggap ang lahat na di galing sa Rosneft o Lukoil ang langis. Noong Disyembre, ilan sa supplier ng Russian crude ay Rusexport, Morexport, Zarubizhnev at Redwood Global Supply FZZ Limit Liability Company na pawang intermediary. Kahit may sanction sina Rosneft at Lukoil, tuloy ang pagbenta nila ng langis sa ibang paraan. May ilang refinery sa India na patuloy bumibili sa mga kumpanyang ito. Ang interesting na kaso ay Nayata Energy, bahagyang pagmamay-ari ng Rosneft, isang Russian oil company na may sanction. Nasanksyon na rin ng European Union ang Nayada. Posibleng maging pangunahing mamimili ng Russian crude sa India, ang Nayana Energy ngayong Enero. Hindi tuluyang napuputol ang Russia dahil hindi sila makakakuha ng langis mula sa iba. Pero malaki ang pressure sa kanila. Sinusubukan ng India na maghanap ng ibang mga bansa na pwedeng pagkunan. At kapag may nahanap na silang alternatibo, maaaring mawala na sa eksena ang mga supplier mula Russia. Bagamat 7.5% ng langis ng India ay mula sa United States noong Disyembre, ang gitnang silangan pa rin ang pangunahing pinagkukunan nila. Sila na ang pangunahing supplier na may mahigit 40% na bahagi. Habang tumataas ang produksyon ng mga producer sa Gulpo, posibleng ilipat ng India ang pagbili ng langis doon at mas bawasan ang pag-angkat mula Russia. Malinaw ang aral dito. Mananatili lang ang mga kaalyado ng Russia dahil sa murang yaman, hindi sa katapatan. Transaksyonal lang ang ugnayan nila. Walang kaugnayan sa magkatulad na halaga o kasaysayan. Kapag di na makatuwiran ang kasunduan, nawawala agad ang mga kaalyado. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Sa video, kadalasan ay dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Sa katunayan, noong nakaraang linggo, 4 sa aming mga video ang dinidemonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage kaya nililimitahan ang mga video.
Ganito ang makabagong digmaan na kinakaharap at nilalampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang talakayin ito, kaya inilunsad namin ang Business Basics, ang sarili naming plataporma na ginawa mula umpisa at walang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili dahil lang hindi masaya ang mga advertisers sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinupondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, pinupondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga taong interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mong mapanood ang uncensored na videos at exclusive bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel, kaya maraming salamat. Ako nga pala si Sam at magkikita tayo sa susunod.